Shalom, mga kababayan, mga kapwa Katoliko at sa mga separate brethren natin. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw, Biyernes. Ngayon ay araw ng Diyos. At narito naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Catholic Daily Bible Readings na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At pinagninilayan natin ito, binibigyan natin ng pagninilay at paminsan-minsan ay tinatalakay din natin ang ating pananampalatayang Katoliko. At ang background ko ay bahagi ng Vatican City. Okay? So, shalom, binabati natin lahat ng mga followers natin, mga nagpa-follow nitong account na yung Simply Catholic. Nawa sa maayos at ligtas na kalalagayan kayo kasama ng ating mga mahal sa buhay, mga ari-arian at ating mga kaibigan na mga taong malalapit sa atin. May the Lord's protection be with us today, including all our loved ones, by the most precious blood of the Lamb, our Lord Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. At inaangkin natin ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10, verses 4 to 5. For the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. Yan, mga kapatid. Okay. So, shalom ulit, mga kapatid. The gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke, chapter 17, verses 26 to 27. Glory to you, Lord. As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building. On the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, a person who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them, and likewise a person in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night there will be two people in the bed. One will be taken, the other left, and there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan, mga kapatid. So, itong ebanghelyo ngayon, ang pinag-uusapan dito is yung final coming or muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. I always calling it a final coming, or kasi kung second coming, parang sinasabi mo na may third coming pa. Ano? So final coming, I always say that it is the final coming of the Lord. At makikita natin dito na inihambing niya ito patungkol sa nangyari noong panahon ni Noah, or it is he quoted a historical figure, historical event. Nag-quote siya ng historical event na alam ng marami sa panahon ng Panginoong Kristo, ang panahon ni Moses at ang panahon ni Lot. Kung saan, alam naman natin, kung babalikan natin yung Genesis, ay makikita natin na nung inutusan si
si Lot si Noah to build an ark, mga kapatid. And then, he preached, kung babasahin natin doon, babalikan natin doon, he preached, it takes 120 years, mga kapatid, in building the ark. Natural, ilan lang naman yung anak ni Noah, ilan lang naman yung anak niya, ilan lang sila nakasampa sa daong. At yung mga nagtrabaho sa kanya, of course, yung mga hinire niya na magtrabaho doon ay habang nagtatrabaho, most possibly ay pinagtatawanan si Noah. Di ba? Habang nagtatayo sila ng ark, gumagawa sila ng daong, pinagtatawanan nila si Noah, baliw si Noah. Pero okay lang. Siguro nagsasabi sila ng ganun, okay lang kasi kumikita naman tayo. We are earning because of this. Siguro, no? He preached na magugunaw ang mundo through flood. So, nagpatayo silang daong sa mataas na burol. At yung mga tagagawa niya ay pinagtatawanan nga siya. Kasi, kaganda-ganda ng panahon, di ba? For how many years? 120 years na preparation na paghihintay. Then, nung ikalaunan, nung matapos na yung daong, pinasakay niya yung mga lahat ng uri ng mga hayop ng dala-dalawa. At silang magpamilya. The rest, yung mga tao ay hindi nakinig sa kanya. Di ba? Kinopya nga yan ng the Bruce Almighty. Di ba si Bruce Almighty? Di ba kinopya nila yan? So, nobody believes him. Pinitawanan siya, mga kapatid. So, nung sumakay na si Noah sa daong, at nag-umpisa ng umulan, siguro habang palakas ang palakas, sinasabi nila sa sarili nila, tama si Noah. Bakit hindi tayo nakinig sa kanila? Most possibly, ganun sinasabi, mga kapatid. Andun yung regrets. Andun yung pagsisisi. Kaya nga, mayroong kanta na yan gumawa. Naging mo sinuwa ng arka, di ba? Yung doon sa kanta na yan, ay susigaw pa ang mga tao, Noah, pasakayin mo kami. But the ark was already closed by the Lord. Di ba? Kung balikan niyo doon sa kasi kinote ito ng Panginoong Kristo. Once na kinote ng Panginoong Kristo, ay napakahalaga niyan, mga kapatid, di ba? Yung kinote niya rin yung nangyari, yung about kay Jonah. The sign about Jonah and the sign about the queen of the south who came to Simboy. Who came from the south na pumunta kay Solomon to confirm what was she heard about Solomon's wisdom and Solomon's wealth. So, ibig sabihin, ganun kahalaga yun, mga kapatid. Kasi alam na alam ng mga kanyang tagapakinig that those events really happened. At maging ang pangalawa niyang kinote ay si Lot, mga kapatid. Di ba? Alam naman natin si Lot, pamangkin siya ni Abraham. And prior mangyari yun kay Lot ay dumating na tatlong anghel. Dumating or pumunta si Yahweh kay Abraham doon sa Genesis chapter 18, di ba? Kung babalikan natin Genesis chapter 18, na kung saan nagpakita yung tatlong mama by si Lord sa kaanyo ng tao. Pumunta, nagpakita si Yahweh kay Abraham sa anyong tao. At naiplano siya na gugunawin ang Lot, ang Sodoma at Gomora, sapagkat ang Sodoma at Gomora ay sadyang napakasama na ng lugar na iyon. Kaya kung babasahin natin dito sa Genesis chapter 18, ay nakipag-bargain si Abraham. Nakipag-bargain siya, nakipagtawaran si Abraham. Di ba? So, nakipagtawaran siya. Kung mayroong mang sumasampalataya na
4 na po, 5 po, pababa ng pababa, hanggang sa wala na talagang sumampalataya sa Diyos. So, kaya pinalaalis na roon si Lot sa lugar na yun, mga kapatid. Pinalikas na. So, pinalikas na ang pamilya ni Lot. At kung titingnan natin, ang asawa ni Lot, na sa sobrang attached niya, ang sinabi sa kanila, the instruction, sabi niya, huwag kang lumingon. At ang instruction, huwag kang lumingon, ay si asawa ni Lot ay nang hinayang sa kanilang mga ari-arian na naiwan. Yung kanilang ipinundar for how many years doon sa Sodom at Gomorrah. Diba? Yan yung pinili ni Lot na lugar, yung Sodom and Gomorrah, the flame of Sodom and Gomorrah, while Abraham, pinili niya ang parting mga bulubundukin. Sapagkat ang umpisa niya na ay nag-aaway niyong mga tagapangalaga ni Lot at ni Abraham ng kanilang mga hayop dahil doon sa nag-aaway na sila sa lugar. So, nung naghiwalay sila ni Abraham, pinili ni Abraham yung bulubundukin, si Lot, yun yung plain of Sodom and Gomorrah. At yun nga, nung doon sila naninirahan, ay, kung babasahin natin yung Genesis chapter 18, ay itong bayang ito ay namuhay din sa kasamaan. Until such time, nakibagbargain nga si Abraham, at iilan na lang at wala na talaga kundi ang pamilya na lang ni Lot. As a matter of fact, ay pamilya ni Lot na-influensyahan na rin. Kasi kung titingnan natin, nung sinabing tumakbo na sila, ay lumingon pa yung asawa niya. Ibig sabihin, nang hinayang siya, mga kapatid, sa kanilang mga ari-arian. Di ba? Kung minsan, makikita natin, kahit sa panahon natin ngayon, may yung mga kalamidad na dumarating sa atin. Dumarating na yung baha eh. Ayaw nating iwanan yung bahay natin. Kasi akala natin, hindi yan lalala. Until such time na natrap na pala tayo doon sa bubong. Kasi lumaki pala ng lumaki. Yun yung mga nangyayari kung bakit may mga natrap sa bahay, di ba? Inanod yung bahay. Kasi ang akala nila, hindi na ganun, hantong sa ganun. So nangihinayang doon tayo sa ating mga ipinundar. Pero sabi nga nung karamihan, sabi niya, ang mga bagay, yung mga ari-arian ay pwede mapalitan. Pero ang buhay ay hindi pwede mapalitan. Yun yung nangyari sa asawa ni Lot. Lumingon siya. So, naging haligi siyang asin. Kaya kung sa mga archaeologist, mga kapatid, sa mga archaeologist, ay talagang itong Sodom and Gomorrah ay talagang yung tinatawag na sulfur at saka yung asin, talagang may mga talagang may nakita na mga asin ang mga archaeologists doon sa Sodom and Gomorrah. Existing talaga yung Sodom and Gomorrah, mga kapatid. At kahit yung Arko ni Noah, di ba? May mga archaeologists din na natagpuan din yung part ng Arko ni Noah, mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, itong binanggit ng Panginoon ay hindi lang ito haka-haka, kundi ito ay isang historical event. Ito ay historical and can be traced or can be found sa mga kasaysayan ng mga Hudyo, mga kapatid. And they are believing in the person that Noah existed and Sodom and Gomorrah and Abraham and saka si Lot. At si Abraham talagang nag-exist at kinikilala yan ng kahit ng mga Muslim, mga kapatid. At si Lot ay pamangkin ni Abraham. So those are the historical account na binanggit ng Panginoong Kristo. Binanggit niya, ito'y paghahambing niya sa mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Okay. Yun yung kinukuha ng Panginoong Kristo. Na kung gaano katotoo yung nangyari sa panahon ni Noah at ng Sodom at Gomorrah, ganon din katotoo ang pagbabalik ng Panginoong Kristo. Pinagtawanan
pinagtawanan, di ba? Pinagtawanan din si Noah. Maging yung mga Kristiyano, actually mga kapatid, balang araw, pagdating ng araw sa tagal ng panahon na almost 2,000 years na yung pangangaral natin, di ba? Every time na mag-attend tayo sa misa, di ba? Yun ang lagi sumasagi sa isip ko. Kinakanta natin yan very boldly, very strongly. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. As a matter of fact, ang celebration ng banal na misa is pagpapahayag ng kanyang kamatayan at kanyang muling pagparito, mga kapatid. Yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Try to imagine, almost 2,000 years na natin ginagawa yan. At sabi nito. So, verse 26, 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the death of the Lord until He comes. So you see, yun pala yung purpose, mga kapatid. So, try to imagine na yun si Noah, mga 120 years siyang nangangaral. Pinapangaralan niya siguro yung mga nagtatrabaho sa kanya, sa arko niya, sa daong niya. But the people laugh at him. The same with us. Darating daw ang araw, mga kapatid, na tayo mga mananampalataya ay pagtatawanan ng mga taong ito. Di ba? Pagtatawanan tayo. Ano sinasabi dito sa 2 Peter chapter 3? Ito, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, tingnan nyo, mga kapatid. So verse 3, mga kapatid, 2 Peter chapter 3, verse 3, sa Tagalog dito, mga kapatid. Tingnan natin sa Tagalog version kasi ito ginagamit ko yung New American Bible Revised Edition, King St. Joseph Verse Edition. So, sabi dito sa 2 Peter chapter 3, ito yung mangyayari, mga kapatid, which is very true and it will really happen, mga kapatid. At even today is na unti-unti na siya nating nakikita at mapapansin na nangyayari na sa atin, mga kapatid. Ang sabi dito sa 2 Peter chapter 3, mga kapatid, ang title dito is ang pangakong pagdating ng Panginoon. Yan yung title niya. Sa verse 3, puntahan ko na kagad sa verse 3. Okay. Una sa lahat, sabi na San Pedro, dapat inyong malaman sa mahuling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Yan. Yung mga taong itong lang dinidiyos, walang kinikilala ng Diyos at ayaw kilalin ng Diyos. Na ang sabi nga ni San Pablo sa Pilipos, na ang kanilang Diyos ay ang kanilang their lust of the flesh. Okay? Ang sabi dito sa 2 verse 3. Nahalay na pita. Sabihin nila, siguro na nga pagdating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang. Ngunit wala pa rin pagbabago buhat na nang lalangin ang mundong ito. So you see, yan yung sasabihin nila, lilibakin nila tayo. Kaya kung pupuntahan natin yung Matthew chapter 24, mga kapatid, nakalagay doon na ipagkakanulo ka ng mga magulang mo, ng mga kamag-anakan mo, at manlalamig ang pag-ibig ng marami. At tatalikod sila sa kanilang pananampalataya. Di ba? Nakalagay doon. Kasi, ito sa Matthew 24, puntahan natin manlalamig yung pananampalataya. Itong mga taong lilibak sa atin, maybe they are believers before. Sila naman nananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Okay? Ito sabi sa Matthew chapter 24. Okay. Ito yung Matthew 24 ay eschatological events ito na isasay din ng Panginoon Jesucristo sa mga huling panahon din. At sabi niya, sa mga panahong iyon, kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin. You see? Pagtatawanan, kapupuutan, yan. At isasakdal upang pahirapan at patayin
maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. You see? Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Although ang part na ito ay hindi sinasabi na ang iglesia ang matatalikod. Ang kabuuan ng iglesia, hindi. Kundi maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? Walang nakalagay dito ng iglesia ang tinatag ng Panginoon siyang matatalikod. Kundi maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Okay? Dahilan sa nanlamig sila. Okay? Pero sa verse 13, ito ang pangako sa atin na mananatili despite of so many trials, despite of so many sufferings, despite of persecutions, despite na pagtatawanan tayo. Ito yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. So verse 13, Matthew 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kasi ang mananatiling tapat lamang hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kasi sa dami ba naman ng pagpangungutya, sa dami naman ng pangungusig, sa dami pagtatawanan tayo, ang mananatili lamang hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kasi may tendency na kapag matindi na yung persecution, matindi na yung pangungutya, baka sasabihin mo, oo nga no, tagal-tagal na noon eh, bakit hanggang ngayon wala? Baka hindi naman talaga totoo yun. You see? That is why the devil wanted to destroy the church, wanted to destroy Israel. Kasi sila yung pinaka-primary landmark na that there is God that exists, mga kapatid. Kasi kung mawala yan, the rest of our separated brethren, yung mga sekta ngayon, pwede lalabas na ano yan, sa inyo, ano lang, fairy tale. Wala silang historical na pwede ilatag. That is why the devil wanted to destroy Israel. Bakit kapag mawala ang Israel, mawala ang Catholic Church, ano pa? Haka-haka na lang ang lahat ng ito. Napakadali na lang para sa atin limutin or malilimutan ang patungkol sa Diyos. Kaya nakalagay ito, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Pero hindi sinabi na matatalikod yung iglesia itinatag ng Panginoon. Marami lang tatalikod. And it really happens, mga kapatid. Di ba? Nag-umpisa yun noong una-una, of course, si Judas siguro makonsider natin na talikod. At saka yung sa John chapter 6, verse 66. 666 of John. Noong sinabi ng Panginoon na ang aking laman ay totoong pagkain, ang aking dugo ay totoong inumin, hindi nila matanggap. They left the Lord. And then, si Judas, talikdan din ng Panginoon, pinagpalit niya sa pera. Though later on, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Tumalikod sa Panginoon. But not the church. We're apostatized. Many has apostatized their faith. Maraming tumalikod sa kanilang pananampalataya. Because of severe persecution at pangungutya sa kanila. Ganun nangyari kay Noah. Kinutya sa mga tao. Hindi mo, magtatayo ka ng ark, wala namang ulan, wala namang... Di ba? Baliw ka nga. Magtatayo ka ng arko sa bundok. Di ba? Dapat kung magtatayo ko ng arko, malapit sa dagat. Para pag itulak mo sa dagat, ay hindi mahirap. Yun yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 3, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Panginoon, at 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4, pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito ang sabi niya. At tandaan din natin yung Matthew 24:13, na despite the mga sufferings, despite of persecution, ang sabi sa Matthew 24:13, ang mananatili hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas, mga kapatid. Okay? So 2 Peter chapter 3, diba? Nabanggitan natin, balikan natin. Pagtatawanan, verse 3,
Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila si Kristo ay nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa rin pagbabago ni buhat ng lalangin ng mundong ito. You see, ganyan yung sasabihin nila. At kung titingnan natin, mga kapatid, even doon pa lang sa Old Testament, sa wisdom, yung mga kapatid, buksan natin. Sa karunungan, kung titingnan natin, itong tagpo nito sa 2 Peter chapter 3 at dito sa karunungan, makikita natin na tugmang-tugma at totoo nga na ito ay mangyayari. Na ganito ang sinasabi mga kapatid. Sa karunungan chapter 2, mga kapatid, asawa. Okay. Sabi rito. Okay. Sabi rito ng mga taong namumuhay sa kanilang pita, di ba? Sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4, yung lilibakin ta mga tao na mga namumuhay sa kanilang pita. Ito tignan nyo kung gaano ka yung ugma ito at related doon sa sinabi ni San Pedro. Okay, sabi rito. Verse 5, Karunungan chapter 2 verse 5 to the following verses. Ang buhay natin ay lumilipas na parang anino. Ang araw ng pagkamatay ay hindi maiwasan, nakatakda na yun at wala nang makapagbabago. Sabi pa rin nila, kaya nga magpakasawa tayo sa lahat ng bagay, gaya ng ginagawa natin noong tayo bata pa at magpasasa tayo sa kagandahan ng sangnilikha. Ayan ito, nagpapasasa sila sa kanilang mga sariling pita. Yun yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4. Okay? Magpakasawa tayo sa mamahaling alak at pabango at huwag paligtasin isang mangbulaklak sa panahon ng tagsibol. Pitasin natin ang mga rosas bago malanta. Isuksok sa buhok habang sariwa pa at mabango. Magsama-sama tayo sa ating pagdiriwang. Lahat ng dakoy, iwanan natin ang bakas. Okay? Ng kasiyahan, pagkat ganyan ang buhay, ito'y ating karapatan. Sikilin natin ang mga mahihirap kahit na sila ay matutuwid. Pahirapan natin ang mga babaeng balo. Huwag natin galang maging matatanda. At ang pairalan nating batas ay ang ating lakas. Pagkat wala tayong mapapala sa pagiging mahina. Okay? Tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. You see? Okay? Di ba? Ganon. Yung pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, stumbling block dun sa mga taong namumuhay sa kanilang pita ng laman. At kung gumagana yung kaisipan nyo, alam nyo na nangyayari na ito mga kapatid. Okay. Ipinamamarali nilang nakikilala nilang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Diyos, Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. You see? Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Kita lang na natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. So you see? Ang palagay nila sa atin ay mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sila ang nagsasabi noon, hindi tayo. Palagay lang nila yun. Okay? Sa atin naman, sa simbahan, love the sinner, but not the sin. Okay? Sinasabi nilang kaligayahan ng wakas ng matuwid at ipinamamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkatotoo, kung ano mangyari sa kanilang pagkamatay nila. Kung mga matuwid ay anak ng Diyos, sila itutulungan niya at iligtas sa mga kaaway. Susubukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung talagang hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay ingatan sila ng Diyos. Yun ang usapan ng masasamang ngunit sila'y na magkamani pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natatalos ang lihim na panukalan ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay.
Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kainatnan ng mga nagpapailan sa kanya. See, kung titignan nyo, mga kapatid, makikita natin it is very related, mga kapatid. It is very related sa sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 3 to 4, mga kapatid. So you see? Paano napasok si Manalo? And si Fausto pala, isang tapat na alagad ni Manalo at hindi tapat na alagad ni Kristo. So mga kapatid, lilibakin tayo. Okay? Si Noah, ganun nangyari. Si Lot, ganun din, di ba? Sinugod si Lot. Kasi nakita nila yung bisita na Lot, gusto nilang sipingan. Diba? Ano sabi ni Lot? Yan, ano nyo na lang, ang anak ko na lang. Ang anak ko na lang. Ang mga anak ko na lang, sabi ni Lot. Okay. Iglesia talaga ni Manalo yun kasi siya yung nagtatag. Kung sino yung nagtatag, siya yung nagmamay-ari. Di ba? May mga ipinangalan lamang Fausto, halimbawa, o si Rizal University. Hindi naman Como ibig sabihin na ang pangalan kay si Rizal, siya yung magmay-ari. Ipinangalan lang sa kanya. So talaga iglesia ni Manalo yun. Okay? So, kung sa tingin mo inuusig kayo sa ganong dahilan sa mali, yun talaga na inuusig ka dahilan sa pagkakamali mo, talagang tamang pag-uusig lang yun, na usigin ka dahilan din sa pagkakamali mo. Pagsasabihan ka, pero yung sasabihin na lalaitin ka dahilan sa pananampalataya mo sa pagbabalik ng Panginoon Kristo until now, and that is legit. Pero yung sasabihin, iglesia na Manalo, that is enough, that is truly enough, that is true enough. Kasi kung sino yung nagtatag, siya yung nagmamay-ari. Doon mayroong mga pangalan na may mga ipinapangalan sa isang tao, sa isang personal, hindi ibig sabihin na siya din ang may-ari. The same with Iglesia ni Kristo, bagamat nakapangalan sa Panginoon Kristo, hindi naman ang Panginoon Kristo nagmamay-ari sapagkat ito'y tinatag ni Manalo. Katulad ng GRU, si Rizal University. Di ba? Hindi rin si Rizal nagmamay-ari nun. Ang Philippine Arena, hindi rin siya ang Pilipinas na nagmamay-ari nun. Ang Iglesia. Di ba? Ang mga Manalo. Kaya nga, Ciudad de Victoria. Victoria means Manalo. Di ba? So, talagang hindi yun legit yun. Kung sasabihin man sa inyo na kayo Iglesia ni Manalo, tama lang yun. Kasi si Manalo naman talaga nagtatag ng Iglesia ninyo. So, hindi naman pwede yun. At hindi mo rin pwede na kayo nagtatag tapos ipapaangkin niya sa Panginoon Kristo. Hindi rin niya makatarungan. So yung mga kapatid, nag-quote ang Panginoon Kristo na patungkol kay Noah sa panahon ni Lot. At kung papaano, ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, kung papaano ang totoong nangyari, yung panahon ni Noah at ni Lot, ibig sabihin, sinasabi niya rin sa atin, ganyan at ganyan din ang mangyayari. Siya ay babalik. Diba? Siya ay babalik. At saka ito nga sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 8 and 9. Diba? Verse 4 and 5, 3 to 4 kanina sa 2 Peter ay binanggit na natin. Pagkatawanan tayo ng mga tao, ng mga namumuhay sa kanilang pita. Okay? Ang sabi dito, verse 8, mga kapatid, ngunit huwag ninyong kalimutan, ito mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lang. You see? You see, mga kapatid? Okay? Ngunit huwag ninyong kalimutan, ito mga minamahal sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya kayo ng pagkakataon ang lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos.
sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So, ibig sabihin, the longer the period kung bakit tumatagal ang pagbabalik ng Panginoon, the reason is He is giving us a chance, mga kapatid. Di ba? Lagi natin inuulit-ulit. Lagi natin inuulit-ulit na sinasabi natin na, masamang damo, matagal mamatay. Di ba? Nangyayari yan, mga kapatid. That is the reality. May mga tao na halimbawa, nung kabataan niya sobrang siga, sobrang sama ng taong yan. Alam niyo ba, kapag nagkasakit siya, mga kapatid, ang tagal ng bedridden. Ang tagal. Bedridden yan. Talagang hirap na hirap yung pamilya, alagain siya. Marami na kami nakita niyan, mga kapatid. Marami na ako napansin yan. Yun nga, nakwento ko na yan dati din. Isang dating member ng PCINPC, Philippine Constabulary. Nung panahon niya, ng kabataan niya. Sigurado, dami niyang kasama ang ginawa. Dami niyang kalokohan ginagawa. Pagdating namin sa bahay nila, sa gate pa lang kami. Sa gate pa lang kami, mga kapatid, ay humahagulgol na yan. Umiiyak na yan. Marami na mga instances. So, bakit? Ano ibig sabihin? God is giving us a chance. Kaya hindi mo pwede dapat ipagmalaking, masamang damo to, matagal mamatay. God is giving you a chance, mga kapatid. Sapagat nais ng Diyos na lahat tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. 1 Timothy 2:3 and 4. At yung sinasabi din sa Ezekiel 33 verse 11, na ayaw niya na ang tao ay mamatay sa kanilang pagkakasala. Mga kapatid, hindi nais ng Panginoon na tayo mamatay sa ating pagkakasala. Nais niya tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. That is why kung titingnan natin 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9, ay kung bakit ang tagal sa tingin natin matagal pang bumabalik ang Panginoon sa Kristo, it is because God is giving us a chance. Kaya kung babasahin natin yung Matthew 24, yung mga signs and times, yung eschatological signs, andun makikita natin, mga kapatid, which is happening right now. So mabuti pa rin ang Panginoon kasi meron siyang tinatawag na parang may introduction. Kumbaga hindi siya kaagad pupunta dun sa conclusion kaagad. Di ba? May introduction mo na. So that we can prepare ourselves. Di ba? Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo, nagpapahiwatig ang Panginoong sa Kristo. Balikan natin yung Luke 17, mga kapatid. Okay, sabi rito. Luke 17. Okay. Of course, ito ay ano ko lang siguro hindi naman kayo masyado dito. Hindi masyado alam mo ito. Verses 31 to 36. Actually, itong mga verses na ito, ginagamit ito. Simboy, ginagamit ito ng mga separated brethren natin, mga kapatid. Na ito daw po ay patungkol sa rapture. Stop! Hey, halika rito. Come. Ginagamit ito ng mga separated brethren patungkol sa rapture, mga kapatid. Mahal ka ng Diyos din, Pausto. Kaya umalis ka na dyan sa iglesyang tinatag ni Manalo. Hindi ka maliligtas dyan. Ang Kristo dyan, tao lang. Kahit isang tonelada pang dugo ni Kristo na tao, ang ibuhos niya sa krus, hindi yun makapagliligtas sa'yo. Kung umanig ka pa sa iglesia, natatag lang ng tao, hindi ka rin maliligtas. Kung ang Kristo mo ay tao lamang, kahit isang tonelada pang dugo ang ibinuhos sa krus, hindi makapagliligtas sa'yo. Kaya may panahon ka ba, binibigyan ka pa ng pagkakataon, Pausto, kung bakit andito ka, lagi ka nakakapakinig sa akin. Kasi gusto ng Panginoon na maligtas ka. Kung ang Kristo mo na kinikilala ay tao lang, kahit isang toneladang dugo ang ihandog niya dun sa krus. Kahit yung Acts 20:28 niyan, kahit araw-araw niyo pang banggitin yan,
Kung ang pagkilala nyo sa Kristo ay tao lamang, kahit 1 tonelada pa, kahit 10 tonelada pa, or millions of tons of blood of Jesus offered in the cross of Calvary, kung tao lang pagkilala nyo sa Kanya, useless, hindi ka maliligtas ng Kristong tao. Kaya hanggang may oras ka pa, umalis ka na dyan sa iglesyang tatag ni Malanaw na itinatag na July 14, 1914, July 27, 1914, sa Punta Santa Ana, Manila. Yung isang founder ng iglesia ni Manalo, mas matalino yun sa iyo, bumalik na sa pagiging Katoliko. Kaya kung ako sa iyo, Fausto, umalis ka na dyan sa iglesia na yan, sapagkat yung Acts 20:28 na ginaangkin nyo, kahit 1,000,000 toneladang dugo ang binuhos ng Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, kung tao lamang siya, hindi yun makatutubos sa iyo. At kung sasali ka rin sa iglesia ang tatag ni Kristo na tao lamang, hindi ka rin maliligtas ni Kristo na tao. Kaya hanggat maaari, agahan mo. Kasi may chance ka pa, kaya kamo ako naririnig. Yung isang member or isang founder ng INC 1914, bumalik na sa Catholic Church. Okay. So yan mga kapatid. Okay. So yun mga kapatid, na itong part na ito, itong sinasabi dito sa verses Luke 17 verses 27, mga kapatid, sabi rito, 33 verses Luke 17, 33 to 36. Actually, itong passage na ito mga kapatid, alam mo kung may paniwalaan man ako, hindi si Arius. Hindi si Arius. Si Arius, sumabog yung bitukan niya. Hindi siya nakapasok ng simbahan. Katolikong pare din 'yon. Katolikong pare din 'yon. Kayo sa INC 1914, mga proof texting lang kayo. Wala kayong mga Bible scholar, wala kayong mga yung mga ministro nyo, mali pa yung pagkaintindi sa Hebrew at sa Greek. Di ba? Obvious sa debate ni Panoncilio at saka si Parba, binasa, mali pa yung Adonai sa Adonai. Di ba? Doon pa lang. Bakit kayo paniniwalaan? Kung matalino yung mga tao nagsusuri, sino yung paniniwalaan nila? Yung simbahan nag-exist almost 2,000 years na? Or nag-exist pala na 112 years. Di ba? So, yun yung isipin mo, Fausto. Okay. So, itong 33 to 37, mga kapatid, actually, ito yung ginagamit ng mga separated brethren natin about rapture. Pero kung titingnan natin, itong event kasi nito, eschatological event nito. Kung bagason, parang pinagsama siya sa karugtong sa nung mangyayari doon sa Matthew 24, yung pagkawasak ng templo. At kung titingnan natin itong about dito na kukunin yung isa, maiiwan ng isa, ibig sabihin, sa dalawang yaon, isa lamang yung mananampalataya at yung isa hindi mananampalataya. Di ba? So ililigtas ng Panginoon yun, aalisin ng Panginoon yun, katulad ni na Lot. Di ba? Kaya nga ang first reading, kaya ang gospel is, yung unang tagpo is about si Lot. Di ba? Sina Lot, na inalis sila doon sa lugar na yon. Inalis sila. Pero hindi ito katulad ng paniniwala na mas-separated brethren na rapture. I-check nyo mga kapatid sa catholic.com about sa rapture, catholic.com, rapture. Then, i-google nyo catholic.com. Makikita nyo dun ang malino na magpapaliwanag about sa rapture. Rapture is hindi ito. Iba ang ibig sabihin dito ng Panginoon sa Kristo. At mali yung pagkapakahulugan ng separated brethren natin. Kasi kung titingnan natin, sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid, makikita natin doon na sa pagbalik ng Panginoon sa Kristo,
ay wala na pong may in-between pa. Pagbalik ng Panginoon Kristo, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. No, kapatid? Pati ng umulos sa kanyang tagiliran. You see? So, hindi yung sinasabi na may sikreto. Yung para sikreto, kukunin ni Lord yung ano. Of course, ililigtas niya yung kanyang bayan. Hanguin niya yung kanyang bayan. Yung mga mananampalataya doon sa lugar na yun. To prevent na masama sila sa destruction. You see? Yun. Pero yung rapture, mga kapatid, tingnan nyo sinasala sa inyo, lalo na kayo dyan naniniwala dyan sa rapture. Rapture. Then, idugtong nyo catholic.com or Catholic Answer. Ang nagpaliwanag dyan mismo ay isa sa mga dating protestante na naniniwala sa ganyan. Ang nag-ano lang yan is, ang nagpa-popularize yan is, kung hindi ako nagkamali, si Darby. Apelido Darby. Mga kapatid. Kaya ang pagbabalik ng Panginoon Kristo is parang katulad ng magdanakaw. Katulad ng kidlat, mga kapatid. At kung babasahin natin ng Revelation chapter 1, verse 7 and 8, ang sinasabi doon, sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, makikita ng lahat ng lipi sa walat ng lupa. At iiyak ang lahat ng lipi. Ito, basahin natin sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid. After these events, yung mga mga pangyayari, yung magkakaroon sa ng, yun nga, nagpapakita ang Panginoon ng signs, early warning. Kumbaga parang sa kalsada, kapag may may early warning device. May early signs. Diba? Diba kapag magtakbo ka sa kalsada, may mga early signs yan. Halimbawa, curve, may early signs. So, ganun din ang ating Panginoon Kristo. He is giving us an early signs, mga kapatid. Ang sinasabi dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8, sabi ko nga sa iyo, Pasto, may panahon ka pa na umalis dyan sa iglesia ni Manalo at bumalik ka na sa simbang itinatag ni Kristo. Ang itinatag ni Kristo ay makikita natin historically and biblically is the Catholic Church, not the INC 1914. At kung sinasabi sa Psalm 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtatag ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinatag ng isang tao. Ayan sinasabi sa Psalm 127 verse 1. At malinaw yung Psalm 127 verse 1 sumusuporta sa Matthew chapter 16 verse 13, verse 18. Upon this rock I will build my church. Okay? Siya yung nagtatag, hindi si Manalo o si Kibuloy o sino pa mang mga bulaang propeta na natupad doon sa Matthew 24:11 at saka Matthew 24:24 at saka yung Matthew chapter 7 verse 15. Okay, sabi rito mga kapatid, Revelation 1:7 and 8. Okay, sabi rito, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga lapaap, makikita ng lahat pati ng umulus sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya iyak ang lahat ng lipi. Magkagayon nga amen. Ako, ang Alpha at ang Omega. Yan. Sino nagsasalita dito? Ang Panginoong Kristo. Okay? Pakatandaan ninyo. Darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulus sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amen. Then nagsalita siya, ako ang Alpha at ang Omega. Okay? Alam niyo ba, ang Alpha at Omega na ito ay makikita natin doon sa Isaiah chapter 44 verse 6, mga kapatid. Basahin niyo. Nakalagay doon sa Isaiah 44 verse 6. Okay? Thank you. God bless, Mr. Faith. Ay, bisita tayo. Pinagpipilitan nitong ipausto. Verse 9, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So you see, inangkin ng Panginoon itong Alpha at Omega na matatagpuan sa Isaiah 44 verse 6. Inangkin niya rin yung Exodus chapter 3 verse 14 to 15 doon sa John chapter 8 verse 58. Before Abraham was, I am. Yan. Magbago ka na kuya, dumalangin na kayo sa Diyos ni Kristo, huwag sa rosaryo. Nako. Magbago ka na pausto ng pananalig. Sapagkat kung ang Kristo mo'y tao lamang, ay hindi ka maliligtas ng Kristong tao. Kahabag-habag ang kalalagayan mo. Sabi ko nga sa iyo,
kahit 10 tonelada pang dugo ni Kristo na tao ang ibinuho sa krus, nonsense yun. Walang saysay yung sinasabi sa Acts 20:28. Yan, Fausto. Kahabagan kanawa ng Panginoon. Obviously dito mga kapatid, hindi ito naintindihan ni Fausto. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Sino yung darating? Ang Panginoon Kristo na makikita ng lahat ng tao sa balatang lupa. Mga kapatid. So, makikita ang Panginoon Kristo sa mga alapaat. Kung walang sekretong pagbabalik, mga kapatid, there is no such things as rapture. Yan popularize lamang yan ni Darby. Okay? At marami naniniwala dyan. There is no such things, mga kapatid. Darating ang Panginoon Kristo, babalik siya. Yes. Amen. Mamig Vice Ganda. Si Vice Ganda dito. Okay. So, ang sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega. Di ba? Ang pinag-uusapan ng Panginoon Kristo. Then, nagsalita siya. Ako ang Alpha at ang Omega. Basahin niyo Isaiah 44 verse 6. Anong sinasabi doon? At wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Siyang darating. Siya. Hindi siya. He. And He is to come. Who was and is to come. Siya yung darating. Siya yung babalik. Ibig sabihin, siya yung tinutukoy dito na makapangyarihan Diyos sa lahat. Siya yung Alpha at Omega na inangkin doon sa Isaiah 44 verse 6. Kung paano niya inangkin yung John 8:58 na sinasabi sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. Mga kapatid. Okay? So, that is by now, mga kapatid. Thank you. God bless you, Mami Vice Ganda. 2025. Okay. Time na po. Cut na po ako. Maraming salamat. God bless you sa lahat ng mga nag-likes. Mr. Faith, Mami Vice Ganda. At si Fausto na member ng Inc. 1914. At yung iba pang nag-like at yung mga nag-tap ng screen. Or even yung hindi man nag-tap ng screen pero nakisa sila sa atin. May God bless you mga batid. Michael Asoy, Hermi Lopenyo. Ayan, Mr. Faith, Mami Vice Ganda. Okay. Okay. Then si Fausto na member, tapat na member ni Mang Felix Manalo. So, that is by now, mga kapatid. Shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa mga bibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman, sa mga disgrasya, sa mga masakuna, ay iligtas din tayo sa mga bagay beyond our control. And that is by now, signing off, my dear brothers and sisters.